dear beloved, Boss Mike Cervera. Nako, mga kababayan ko, etong si General Torre, mga kababayan, mukhang pinagtitripan na huuli ng mga DDS. Pero nabanggit niya sa akin, may nagtutulak. Oo, dali, lagay muna natin. Dating Pangulong Ayan, mga kababayan ko, si General Torre, mukhang lalabas na Oo. Sabi sa akin, mga kababayan, Oy, sa panaginip lang tong mga lahat ng to, Sabi sa akin, mga kababayan, Mike, may nagtutulak sa akin na tumakbong Vice President, bakit di nyo kagatin? No, kung pwede nga lang, President, Hindi, kita mo naman, 85 days lang ako sa PNP. Sabi, kita mo naman, sa PNP chip lang, 85 days lang ako. Di ba? Oo. Paano pa kaya kung naging Vice President ako? Baka impeach agad ako. Baka daw ma-impeach siya, mga kababayan, Di ba? Lalo na kapag presidente pa. Baka mamaya, hindi lang yan, sa Vice President, baka hindi lang 85, baka maging 80 na lang. 80 days. 80 days sa pagiging Vice President, impeach agad. Pagka President kaya, para hawak nyo, naku, lalo na. Baka kakapanumpa ko lang, kinabukasan, impeach na kagad ako, Sabi ko, tama naman, Pero mga kababayan ko, pero tingin ko, tatakbo itong Vice President. Minsan kasi parang nabanggit ko na yan, Para bang nais, nang kumakausap sa kanya ng mga kaibigan natin na tumakbo bilang Vice President sa ilalim po ni Senator Risa. Si Senator Risa ay nagbibigay na ng paywatig na gusto niya rin na tumakbo bilang presidente. Nako, mga kababayan, Sara, pag nagpresidente ka, kailangan may debate, tama, mga kababayan. Sa pagkatakbo ng presidente, si Sara, kailangan may debate. Kaya ngayon pa lang, Sara, kailangan may practice ka na. Maaari mo nang pag-practicean si Atty. Clero. Yun kung mananalo ka. Yun kung mananalo ka. So ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, tanong ko lang, payag ba kayo na maging Vice President si dating PNP Chief General Torre? Mga kababayan, payag ba kayo? Mukhang papasok, di ba? Oy, Addictus Rex, sabihin mo kay Atty. Cleva. Sabi ni Mike Cervera, attorney, kinakasa na itong pangmalakasan na debate nyo ni Sara. Sagot na raw ni Boss Mike, yung venue. Sagot niya na raw yun. Bahala na daw siya. Siyempre, kung saan niya kukunin yun. Siyempre, sa mga manonood at sa mga pay-per-view. At saka sa Netflix. Papa-Netflix natin, mga kababayan, para kahit nasa ibang dako kayo ng mundo, mapapanood nyo. At saka yung entrance, gusto mapanood ng live, mga kababayan, doon ko na lang kukunin yung gagastahin natin. Diba? Ngayon, baka sasabihin, kita mo si Boss Mike, pinagkakitaan ka pa, attorney. Hindi. Ganito naman. Kung magkakaroon naman ng kita, revenue, mga kababayan, syempre, yun ay idodonate natin sa PCSO. Kasi mga kababayan, sa panahon ngayon, ang napakagaling
sa pagtulong, pagtatrabaho na hindi maingay, hindi mangaungaw, hindi pa mapapreskon. Ang PCSO di po ba? Ang PCSO. Bakit ho kanyo? Hindi ho maingay. Hindi ho nagdadaldal. Hindi ho nagpapapreskon. Pero mga kababayan, mayroon pong dinideliver na resulta. Diba? Tama, Adictos? May resulta Yan po yung si General Manager Mil Robles, mga kababayan. Ang tindi niyan, ewan ko ba? Sabi ko nga, General Manager, ikaw na lang tumakbong presidente. No? Wala Ayaw niya. Tama na na nandito tayo at pagkatapos na matulungan natin, sabi niya, matulungan natin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong, tama na yun. At least nagawa na natin yung ambag natin. No? Mga kababayan, no? Makikigulo ka pa sa mga yan. Tapos anong gagawin? Di ba? Kaya lang naman ako nandito dahil kay BBM. Gusto ko siyang tulungan. Hindi ko kailangan magpabida. Hindi ko kailangan magpa-presscon. Hindi ko kailangan magpa-epal. Ang sa akin, serbisyo, serbisyo mula sa puso. Yan, mahalaga. Hindi yung daldal tayo ng daldal, wala naman tayong nagagawa. Tama nga naman, tapos maiisip ko yung inang isa na puro lang pabida, puro lang preskon. Putik na yan. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nagagawa. Manda ka sa akin bukas, maniwala ka. Di ba? Mga kababayan ko, kaya nga naku, grabe. Ibang klase. Sa totoo lang. Sabi niya, kung ako lang, sa edad ko to, okay naman na ako Dami ko naman palengke. Dami yun. Maraming pang palengke yan, yung general manager ng PCSO. Lakas kumita niyan Alam niyo po ba yung sino ang taga Quezon City? Alangan naman na walang nakakakilala sa inyo. Na mali, Big Daddy, mali. Na walang nakakaalam, kilala yung Balintawak. Alam niyo ho yung buong Balintawak? Sino na ho nakapag-shopping sa Balintawak? Boss Mike, hindi shopping, palengke. Palengke, oo. Sino na nakapag-malengke sa Balintawak, mga kababayan ko? Nung araw, mga kababayan diyan ako sa Pasilyo, nagtitinda ako ng kangkong diyan sa Balintawak Sino? Yan. Yung Balintawak Market, pag-aari niya. Kaya nga mga kababayan, hindi na ho yan maghihirap Kundi tumulong na lang ang gusto mura. Lahat mura ang bilihin dyan sa Balintawak. Di ba? Grabe mga kababayan. Alam nyo na, hindi lang ho yan. Marami pa hong mga palengke kung saan-saang lugar sa Pilipinas. Sino? Yung general manager ng PCSO. Di ba? Grabe. Yan, mga kababayan, ito na. Pakinggan natin na itong, General Torre, tuloy mo na yan. Mag-Vice President ka na lang. Boss Mike, diyan kami, bumibili ng gulay. Ako rin ho. Mga kababayan ko, sa mga hindi ho nakakaalam, mura ho ang bilihin dyan. Kasi parang kasama sa patakaran, ni Mel Robles, na kailangan yung abot kaya lang, yung kailangan yung ibenta rito sa palengke. Huwag nyong i-overprice. Ganun ho yung ugali nun, ewan ko ba? Oo. Ewan ko, talagang hindi ko maintindihan kung yung iba mga kababayan, nakaw ng nakaw Siya mga kababayan, ang iniisip, tumulong ng tumulong Di ba? Di ba? Noon pa yan, Boss Mike, kaya nga. Di ba? Eto na. Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita rin Eto na, sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Naku, Ronelio Arevalo, naku, wag.
Oo ha, tumigil ka, magagalit si Jan Angles, nanonood siya. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events sa leading Ah. to yung papunta sa Hague ng Ah. dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, Mm. mga kuha nila yan eh. Opinion. Mga opinion nila yan. Oo, kachat niya ako niyan eh. Siyempre, unahin niya ako kachat niya. Ha? Opinion nila yun eh. Ang galing na sagot din, ano? Mm. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And you know, about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. Ewan ko ba dyan si kay Ted Boy Locsin din, ano? Alam nyo, minsan naniniwala na ako eh. Na kapag ka mga kababayan, habang ikaw paedad ng paedad, abay lumiliit ang utak mo eh. Ha? Naniniwala ho kayo doon? Ayon po sa pag-aaral, ang tao daw ho, mga kababayan, kahit i-research nyo ha, ang tao habang nagkakaedad ay, paliit ng paliit ang utak. Mag-uumpisa po yan, mga kababayan, kapag edad nyo na ho, ay nasa edad ni Teddy Boy Locsin. Ha? At saka edad ho ni Chabit, gano'n ha? Yung mga ganun daw ho, mga kababayan. Kaya pala, ito pala nga si Manong Enrile, kapag ka ho walang ginagawa, ang ginagawa ho nag-candy crush. Para ho mga kababayan, ma-practice ang utak. Yung pala yun, mga kababayan. Ano? Grabe. Bang klase. Kaya pala, alam na. And no member of the House, no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. Tama. Ayan na, binasa na ho mga kababayan ni General Torre ha. Mukhang nag-google pa si General Torre niyan para basahan si Teddy Boy Locsin. Pero alam niyo mga kababayan ko, yan naman talaga yung naratibo ng mga DDS eh. Di po ba? Yan talaga yung mga naratibo ng mga DDS, mga kababayan. Laging sinasabi, kinidnap daw si Digong. Mga bobo talaga yan eh. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat ha. Tipid-tipid lang muna tayo sa boses. Kababalik lang ho ng boses ko kanina. Kahapon, yung last live natin ng umaga at tanghali, mga kababayan talagang nadali yung boses natin. Hanggang hindi na ako makadalo sa The Big B sa Radyo Pilipinas. Sabi ko, kaya nyo na yan. Diba? Sabi ko, magla-live pa ako bukas. Mas mahalaga yung mga followers ko. Yun, So ngayon, mga kababayan ko, dito na ho. Pasok natin, mga kababayan. Ito nga hong usap-usapan na etong si General Torre ay mukhang tatakbo nga ho siya pagka vice presidente. Ano ba? Ang tanong, susuportahan ba siya ng taong bayan? O makakalimutan na yan? Para sa akin, kung si Bongo lang naman ang kalaban, mag-General Torre na lang tayo. Maiba lang, maiba lang. Our beloved Boss Mike